all the glory. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kamusta po ang ating mga kapatid sa kanilang bawat tahanan? Pinili po natin na ang majority of you are in your homes to promote safety since the government authorities declare that we are on red warning. But that will not stop us from serving our God. Kaya at the very comfort of your own home, we request that may we give our full attention to the word and prayer. Sa gabing ito, ang ating pong pagbubulayan ay matatagpuan sa aklat ng Lucas sa Kabanata 22, talatang 31 hanggang 32. In Luke chapter 22 verses 31 to 32, yan ang sabi sa Amplified Version. That ang ating pong topic is in the event of sifting. Kanina, we've been trying to make some pandesal. At yung harina, yung mga ingredients, habang ako'y nagbubulay, paano kaya na-produce itong harina na ito? We know that flour sometimes comes from wheat or, barley. Wheat. And our topic for tonight is about sifting, pagsasala. In the event of sifting. In this scenario, Jesus was talking to Simon Peter. We know that Simon Peter ay isa sa mga pinakamalapit na disipulo ni Pedro. Amen. Kaya itong si Satanas ay humingi ng permission. Itong si Satanas, kahit Satanas humihingi pa rin ng permission no? Kaya itong si Satanas, humingi siya ng permission kay Jesus dahil may balak siya na atakihin niya ang isa sa mga pinakamalapit na alagad ni Jesus. Kaya ito mga kapatid, sabi ni Jesus kay Pedro, Simon, Simon, yan ang pangalan ni Pedro. Listen, Satan has demanded permission to sift all of you like grain. But I have prayed, especially for you, Peter, that your faith and confidence in me may not fail. And you, once you have turned back again to me, strengthen and support your brothers in the faith. Sifting is a process wherein the grain is separated from the wheat andun sa kanyang balat. Ano kasi itong balat na ito? Di po ba, halimbawa sa bigas, kapag kinukuha niya na yung butil, yung apa na aalis. Ano po ba yun? Yung ipa. Ayun, thank you po, Sister Resi. This is what sifting is. You are trying to separate the grain from the chaff. Yung kanyang surrounding, yung kanyang balat. Doon mo malalaman kung yung grain ay may laman na wheat or not. Amen? At itong pag-aalis ng ipa, this is very thorough. Siyempre, kung magbebenta ka ng wheat, dapat yung quality wheat ang ibebenta mo. Dahil kung puro ipa lang ang laman ng iyong ibebenta, medyo talo ka dyan. Amen? Lalo na sa agrikultura. Ngayon, itong si Satanas, balak niya na si Pedro, gaya ng kanyang hininging permission kay Jesus, na he wants to sift Peter. Kapag sinabi mong he wants to sift, ito nga, metaphorically speaking, gusto niyang malaman kung ang pananampalataya ba ni Pedro
ay ipa o wheat? No, mga kapatid? Kung ito ba ay totoo o hindi totoo. Kaya mga kapatid, dito makikita natin that Jesus called Simon Peter twice. Diba sabi niya, Simon, Simon! Kapag inuulit ang pangalan mo, meaning, you must listen. Diba sabi nga niya, sa 31, Simon, Simon, listen. Amen? This means, this calls for an immediate and, attention. You know, a very attentive response. Kailangan kapag tinawag ka, oh, Brother Gio! Brother Gio! Ibig sabihin, kailangan mong makinig. Ibig sabihin, mayroong importanteng sasabihin. Ito ang importanteng sinabi ni Jesus kay Pedro. Di ba nakakatakot? Pag marinig mo mismo na si Satanas, ipinagpaalam ka sa akin. Di ba mga kapatid? Permission to attack. Di ba mga kapatid? Ito ang sabi ni Jesus kay Pedro. Talagang Satan demanded for you. Talagang hiniling ka sa akin ni Satanas. Dahil nga gusto niyang subukin kung si Pedro na isa sa mga pinakamalapit na disipulo ni Jesus ay totoong disipulo nga. Kaya ngayon mga kapatid, dito natin makikita na Jesus permits sifting. Right? Again and again, sifting is a very strong, thorough, vigorous process to prove that the grain is worthy of a wheat. Amen. Di ba mga kapatid? So, ibig sabihin, this sifting is permitted by Jesus. And sifting is a testing through a severe trial. Ito ay isang napakatinding pagsubok. Itong sifting. O, gamitin na natin sa Tagalog na pagsasala. Ibig sabihin, sa atin pala na mga Kristiyano, sa atin na mga disipulo, wala tayong pagkakaiba kay Pedro dahil tayo rin mismo ay tagasunod ni Kristo. So ngayon, ang target pala ni Satanas ay ang mga tagasunod ni Kristo. Mga kapatid, kaya tayo lahat ng mga tagasunod ni Kristo, we are all vulnerable and candidate for sifting. Ibig sabihin, tayo lahat ng mga mananampalataya ay dadaan sa matinding pagsasala. Kaya sa ating buhay pananampalataya o sa ating pagiging mananampalataya, bakit minsan napapansin natin sa ating sarili na kung kailan tayo ay naglilingkod, may mga pagsubok na hindi naman dati natin noon nararanasan. Bakit parang masasabi mo na, bakit kaya simula nung naglingkod ako, mas parang naging, lagi na lang may problema sa buhay, may pagsubok, laging mayroong pagtitiis. That is because every day of our lives, we are on sifting. Laging nasusubok ang ating pananampalataya. Kung ito ba ay tunay o hindi. At isang realidad sa ating pagbubulay, ang dyablo na si Satanas ay araw-araw nahihingi ng permisyon kay Jesus na tayo ay laging subukin. Kasi ang gusto niyang mapatunayan, hindi lahat ng mga mananampalataya mo, Jesus, ay tunay. Yan ang gusto niyang patunayan yan kay Jesus. Kaya, sa biyaya naman ng Panginoon, si Jesus alam niya kung sino ang kanyang mga tunay
tunay na alagad. Kaya tignan nyo sa 32, anong sinabi niya? Ipinanalangin na kita, Pedro. Amen. Bago pa man siya'y salain ni Satanas, no? Itong si Pedrong ito, ang ginawa ng Panginoon ay ipinanalangin na niya si Pedro. Kaya sabi dito, ngunit nanalangin ako para sa iyo. Bago pa man mangyari yung pagsasala sa kanya. Ipinanalangin na siya ni Jesus. Sabi po dito, na huwag manghina ang iyong pananampalataya. Kung si Jesus pa naman ang manalangin para sa iyo, kailan pa nabigo ang panalangin ni Jesus? Amen, mga kapatid? Kaya tignan niyo po, ipinanalangin niya na ang kanyang alagad, ang kanyang tagasunod na si Pedro, huwag manghina ang pananampalataya. Kasi alam niya pala, si Pedro tatalikod, pero babalik muli. Tingnan niyo ang sabi ng salita ng Panginoon. At kapag nagbalik loob ka na, palalakasin mo ang pananampalataya ng iyong mga kapatid. Nangyari ang pagtalikod ni Pedro ng kanyang i-deny si Jesus. Tandaan niyo po, kung babasahin niyo yung mga huling talata, na sa pagtilaok ng manok, sa makaitlong beses, that he will deny Jesus, his very great friend and Savior. Mga kapatid, but praise be to Jesus. Praise Him. Because before that happened, he knew that even Peter will experience falter in his faith. He will come back strong. And he will strengthen his brothers and sisters. Kaya mga kapatid, ano ang nais nating gustong dalhin sa mensaheng ito? Sabi dito mga kapatid, in James chapter 1, verses 2 to 4, na kapag pala tayo ay nasa panahon na sinasala, tinitignan, tinitimbang ang ating pananampalataya, pinapatunayan kung ito ay totoo o hindi, huwag tayo dapat mga lugmok. At ang pagkalugmok na ito ay huwag magdala sa atin sa lubusang pagtalikod sa pananampalataya. Dahil sinasabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Mga kapatid, magalak kayo. Basahin natin sa verse 4. Ano sabi sa verse 4? Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay ninyo. In times of sifting, we as grains, being sifted from the chaff, sa mga ipa, at tayo ay mga wheat. Ito palang mga severe trials or testing, we must endure with gladness. Kailangan palang harapin natin ito ng mayroong kagalangan. Dahil alam mo nga, bakit ka magagalak? Parang napaka-imposible naman. Paano ka magagalak sa panahon ng pagsubok? Huwag kang titingin sa kung ano ang nakikita mo ngayon. Amen. Tumingin ka kung ano ang magiging bunga kung iyong pagtitiisan ang mga pagsubok. Kaya sabi ng talatang ito, dahil ang mga pagsubok na ito, kung atin palang tiisin, ito ang magpapaging ganap sa atin. Ito ang magiging dahilan upang tayo'y walang anumang pagkukulang ang buhay. Meaning, this sifting leads us to maturity. Yan ang sabi sa English to make us mature in faith. That is why a believer who shrinks back or who withdraws in times of pagsubok, he or she doesn't mature.
Baga, pamature ka na sana, kaya lang, parang bumabalik ka sa immaturity. Kaya pala, kapag mayroong pagsubok, huwag tayo dapat uurong. Amen. Dahil kapag ito'y napagtagumpayan natin, ito ang magpapalago sa atin bilang mga mananampalataya. Tingnan niyo, sabi ng talatang ito, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Kaya tingnan niyo sa ating mga kapatid, sa ating mga kapwa mananampalataya, yung mga pinatanda na sa pananampalataya, sabihin na natin, mas marami na silang naharap na pagsubok at napagtagumpayan sa biyaya ng Diyos. Kung ikukumpara mo ang maturity niya sa isang bagong mananampalataya, makikita mo ang pagkakaiba. Di po ba, mga kapatid? That is because every time that person or believer overcomes the trials with gladness, mga kapatid, and with victory, that those trials make that believer mature. Di ba, Angay, ano masasabi mo? Francis, alam mo, nanggaling na ako riyan. Mapagtatagumpayan mo yan. Amen, amen. Dahil pinagtagumpay ako ng Panginoon. Amen. So ipagtatagumpay ka rin ng Panginoon. Amen. Kumapit ka lang, huwag kang susuko. Harapin mo lang yan. Ipagkatiwala mo sa Panginoon yan. Ang isang taong hindi naging matagumpay sa pananampalataya, hindi mo mariringgan ng ganyang payo. Pero yung pinagtagumpay ng Panginoon, sa pananampalataya ng isang mananampalataya sa mga panahon ng pagsubok, mabibigkas mo yan. Bakit? Si Jesus mismo alam niya. Siya nagtagumpay siya sa mga pagsubok. Kaya nung sabihan niya si Pedro, dahil alam niya, magtatagumpay siya. Sabi niya, kapag ikaw lumakas ka na, palakasin mo din sila. Amen. Amen, mga kapatid? Amen. Kaya, what does this shifting imply to us? Una, that there is this constant spiritual warfare. Alam nyo ang dyablo, tuso yan. Hindi yan obvious kung gumawa. Kasi kung obvious yan kung gumawa, edi bisto na siya. Di ba? Paano pa niya matitisod ang isang mananampalataya kung masyado siyang obvious sa kanyang mga gawa? Siyempre kapag gagawa ka, huwag kang predictable. Ganyan ang kaaway eh, mga kapatid. O kaya halimbawa, bago tayo dito naggawain, sino sa atin binulungan ng kaaway? O naku, malamig, mahangin. Tara, mag-jumsyan tayo. Magkuri-kurian tayo, masarap ang soup nito. Tapos nakalimutan mo na, mag-connect sa gawain. Kung di ka pa sinendan ng link, di ka pa magko-connect. Buti na lang may nag-send. Ang mahirap, may nag-send, pero di pa rin nag-connect. Alam nyo, ang kaaway, sabihin ko sa inyo, alam ko, karanasan nyo rin ito. Ang kaaway, napakagaling. He will lead you to your very comfort so that you will not choose to persevere. Kaya mga kapatid, we are on a constant spiritual warfare. Kaya kanina, tinitignan namin ang napakalakas ng hangin eh. Siyempre, iisipin mo ang kaligtasan ng mga kapatid. Ang tanong ko sa sarili ko, naku, tamang-tama ito. Malakas ang hangin, maulan, masarap matulog, masarap kumain. Sabi ko, ilan kaya ang mga kapatid ang magkoconnect dito kahit online? Kahit online. Mga kapatid. Kaya binabati natin ang ating mga kapatid dyan via online. Maging ang mga kapatid natin ngayon physical. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. We are aware that the enemy is working. But tonight, God
made us triumphant. Amen. Lord. Pero hindi pa tapos ang gawain. Amen? Baka in the middle of the service, dahil ang diablo nakikinig eh. Jesus. Oh, kaya lumayo ka, diablo. Sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Huwag mo kaming istorbohin dahil kami ay gumagawa ng kalooban ng Diyos. Amen. Hallelujah. O kaya mga kapatid, ituon natin ang ating atensyon sa gawain ito. Dahil, again and again, tayo ng mga nais, magpatuloy sa paglilingkod at pananampalataya. Tayo ang gustong-gustong salain. Tayo ang gustong-gustong hingin ng kaaway mula sa ating Panginoon. Pero biyaya ng Panginoon, we are here because the Spirit lives within us. 1 John chapter 4, verse 4, God's Spirit, sabi sa CEV, God's Spirit is in you and is more powerful than the one who is in the world. Children, you belong to God. And you have defeated these enemies. God's Spirit, that Holy Spirit has power, and that power is within you. And that power is greater than of this world. Kaya yung sinasabi mo na, naku, hindi ko mapagtatagumpayan ang pagsubok. Naku, maling kaisipan yan. Tunay. Dahil sinabi mismo ng salita ng Diyos, yung tinanggap mong banal na espiritu, mayroong kapangyarihan yan. Amen. Tunay. Amen? Yan ay dinaig na ang sanlibutan. Di ba mga kapatid, iniwan sa atin ang banal na espiritu ng Panginoon? O kaya, we are aware of the schemes of the enemy. Sa mga aware dyan, magpuri tayo sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. The Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God. To God be the glory. God. Glory to God. Kaya mga kapatid, in Revelation 12:12, the enemy knows that his time is short. Narinig nyo ba itong nagpapanggap na siya daw ang next to Jesus Christ? Itong naka-all black. At sabi niya, siya daw ang kailangan na pakinggan, siya daw ang man of lawlessness, dala niya daw ang katotohanan. Nako, nag-angkin na lang, hindi pa nag-aral ng eschatology. Hindi pa sumakto doon sa eschatology eh. Sana medyo nilater niya ng konti. Pero tingnan niyo mga kapatid, sabi dito, the heavens should rejoice together with everyone who lives there, but pity the earth and the sea, because the devil was thrown down to the earth. He knows his time is short, and he is very angry. Kaya galit na galit siya eh. Diba sabi sa 1 Peter 5:8? Isa siyang gaya ng isang leong umaatungal. He is like a roaring lion, that enemy, the devil, sneaking around, naghahanap ng malalapa. Kaya galit na galit siya talaga, na naghahanap ng kanyang masasala. Kaya ano ang dapat nating gawin? This message of the Lord reminds us that we must seek for growth and strengthening in times of sifting. Amen. Hanapin natin yung mga bagay na makapagpapalakas sa atin, makapagpapalago sa atin. Amen? Hanapin natin yung mga bagay na makatutulong sa atin para huwag tayong magabi sa ating pananampalataya. Amen, mga kapatid? Truly, the trials are challenging. Ang mga pagsubok ay talagang sabihin na naman natin na talagang nakakapanglumo, nakakahina. Pero gayon pa man, hanapin natin ang pagpapalakas ng Diyos. Amen. Pansinin nyo, kung kailan tayo pinalalakas ng Diyos, ang kaaway gumagawa para tayo manghina.
Paano kung di mo pa hinanap ang kalakasan sa Diyos? Di parang binarinig mo na yung sarili mo para kay lapain ng kaaway. Di ba mga kapatid? This is real talk. Amen? Kaya, we must remember to find strength in the Lord. Amen. Isaiah 41:10. Anong sabi sa CEV? To God be all the glory. Yeah, in Isaiah chapter 41 verse 10. Glory to God. Don't be afraid. I am with you. Praise the Lord. Don't tremble with fear. I am your God. Praise the Lord. I will make you strong as I protect you with my arm and give you victories. Praise the Lord. Hanapin natin ang kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Sapagkat ito palang mga kalakasang ito ang magdadala sa atin sa pagtatagumpay. Amen. Amen? Ililigtas tayo lagi ng Panginoon. Tinasabi dito, palalakasin kita at tutulungan. Yan ay kung hahanapin mo ito sa Panginoon. Kaya kapag ikaw ay nangihina sa pananampalataya, nako, wag mong hanapin ang barkada mo. Wag mong hanapin ang kaututang dila mo na hindi magpapalakas sa iyo. Tunay. Tunay yan. Hanapin mo ang salita ng Diyos. Hanapin mo ang payo ng Diyos. Sapagkat ang mga payo ng Panginoon kailanman hindi nabali. Pag sinabi niya na palalakasin ka niya, hindi ka ba niya papalakasin? Kapag sinabi niya na iingatan ka niya ng kanyang kapangyarihan, hindi ka ba niya iingatan? Kaya ang sabi niya ay, huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, tingnan niyo ang nangyari kay Pedro. Muntikan na siya no? Pero tingnan yung nangyari kay Judas, natuluyan. Simula pa ng sanlibutan, alam ng Diyos na yun ang kanyang pipiliin. Yun ang pipiliin ni Judas. Yung kamatayan niya. Kaya naisulat na siya sa lumang tipan pa lang. At nagkaroon ng katunayan at kaganapan itong propesiyang ito patungkol sa kanya dahil hindi niya binago ang kanyang isip. Pinili niya yung kapalarang yaon para sa kanya. Buti si Pedro. Nung panahon na siya'y nanghina, hinanap niya ang kalakasan sa Panginoon. Nanatili siya na isang apostol. Nanatili siya sa kalooban ng Diyos. Kaya ngayon, alam nyo, ang sabi ng Panginoon sa kanya, sa langit doon, Pedro, kasama kita. Huhusgahan natin ang 12 tribo ng Israel. Can you imagine that? The one who denied Jesus 3 times. When he find strength in the Lord, when we ask forgiveness, he was forgiven. But that did not, Jesus did not change his mind about him. Pero ang sabi nga ni Jesus, doon sa kaharian, kasama kita. Praise the Lord. Hahatulan natin ang 12 tribong ito. Mga kapatid, this is only when we remain in the strength of the Lord. Kaya, let us always find strength in the Lord. At hindi lang yan, we should not misuse the grace of God. Amen, mga kapatid? We do not misuse. This is how we seek for growth. How do we seek for growth and strengthening, mga kapatid? Sabi sa Galatians 2:21, tayo na mga nangaligtas na. Hindi ko binabaliwala ang biyaya ng Diyos dahil kung maituturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kautusan, walang saysay ang pagkamatay ni Kristo. At sabi pa dito, mga kapatid, kung ating babasahin in 1 Peter chapter 2 verse 16, huwag nating
gagamitin itong kalayaan upang bigyang punan ang pagkakasala. Malaya nga kayo, pero hindi ito nangangahulugang malaya na kayong gumawa ng masama. Tunay. Kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Hindi dahil ang Diyos ay mapagbiyaya, mahabagin, tayo niligtas na. That we must take advantage of this grace. That we will misuse of God's grace. Kaya nga ang sabi dito sa 20 to 22, sabi sa CEV, mga kapatid, in 2 Peter chapter 2, verses 20 to 22. Glory to God. Yan, in verse 20 muna tayo. When they learned about our Lord and Savior, Jesus Christ, they escaped from the filthy things of this world. Sino dito binago na talaga ng Panginoon? Praise the Lord. Praise the Lord. Ayan. Medyo di ko naririnig yung Lord, mga kapatid. praise the Lord. Ayan. Dito ang lakas ng mga, parang mga bebente ang mga narinig. Praise the Lord. Praise God. No? Praise the Lord. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Oh, tingnan niyo sabi ng salita ng Diyos. They escape from the filthy things of this world, but they are again caught up and controlled by these filthy things. And now they are in worse shape than they were at first. Sabi sa Tagalog, mga kapatid, tayo na mga nakakilala na kay Kristo, tumalikod na tayo sa kasamaan ng mundo. Amen. Ngunit kung muli silang bumalik sa kasamaan at maging alipin muli nito, mas masahol pa sa dati ang magiging kalagayan nila. Hallelujah. Mas mabuti pa na hindi na lang nila nakilala si Jesus. Dahil nung nakilala nila si Jesus at tumalikod na sa kasamaan at ngayon muling babalik sa kasamaan, that's worse. That's even worse. Kaya sabi dito sa 22, mga kapatid, ayan, 21, mas mabuti pang hindi na nila natagpuan ang landas patungo sa matuwid na pamumuhay kaysa sa natagpuan ito at talikuran lang sa bandang huli ang mga banal na utos na ibinigay sa kanila. Bagay sa kanila ang kasabihan, ang aso'y kumakain ng suka niya at ang baboy paliguan man ay babalik din sa kanyang lubluban. Ito pala ang magiging kahihinatnan. O ito ang naging kahihinatnan ni Judas. Ito ang naging kahihinatnan ni Judas. Kinain niyang muli ang kanyang suka. Bumalik siyang muli sa lubluban matapos na siya'y linisin. Kaya mas masahol ang kanyang naging kalagayan. Tingin ba natin si Judas palangit? Hindi po. Mayroon bang masasabing masahol kung sa langit ka pupunta? Yun ang mapalad na kalagayan natin. Yung masahol, yung nasa langit, palangit ka na sana. Kaya lang, dahil nasa iyong kapangyarihan, mga kapatid, Sablay. oh, hallelujah. Huwag nawang mangyari. Isa itong bagay na talagang kailanman at habang buhay ay pagsisisihan ng taong hindi nagpatuloy. Kaya mga kapatid, we must not misuse the grace. Tayo na mga niligtas na mapatunayan natin ito sa ating pamumuhay. Amen. Mapatunayan natin ito sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod. Amen, mga kapatid. When we are proven as weak, kagaya ni Pedro, manghinaman tayo. Basta tayo, huwag aalis. Patuloy. Palalakasin tayo. Amen.
At sa lakas na ibibigay sa atin ng ating Panginoon, gagamitin ka para palakasin Amen. ang Praise the iba. Lord. Praise the Lord. Amen. Kaya mga kapatid, we must seek for growth Amen. and strengthening in times of sifting. Last but not the least, Jesus emphasizes that we must be watchful and prayerful. Di ba yan ang sabi sa 32? Sabi niya, ipinanalangin na kita. Yan ang sabi sa Luke chapter 22, verse 32. Ngunit nanalangin ako para sa iyo Praise the Lord. na huwag manghina ang iyong pananampalataya. Alam nyo kasi, ang pananampalataya, ginagamit ang illustration na parang yung ilaw, kung humihinay pakindat-kindat. Amen? Kaya nga, kung ang ating pananampalataya ay pakindat-kindat, huwag nating hayaang tuluyang mamatay Tunay. yung ilaw na iyon. Peter was too close when his light was flickering. You know? When his faith was flickering, he was too close na mamatay na yung pananampalataya na yun. But we thank Jesus. Because Jesus intercedes Praise the Lord. for His believers. Jesus prays for us too. Amen. Praise God. Shall we read this in John 17:21? Kung tama itong ating pagkaalala. Sabi sa 1 John 17:21, idinadalangin ko sa iyo, Ama, na silang lahat ay maging isa gaya natin, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, nawa sila man ay sumaatin para maniwala ang mga tao sa mundo na ikaw ang nagsugo sa akin. Kung itutuloy natin yung mga talatang yan, ang sabi pa ni Jesus, ingatan mo sila Praise the Lord. na ibinigay mo sa akin. Praise the Lord. Thank you. Kaya tayo na mga tagasunod ni Kristo, tayo na mga mananampalataya ni Kristo, lagi tayong ipinapanalangin. Praise the Lord. Lagi tayong idinudulog ni Jesus. Sama. Thank you, Lord. Purihin ang ating Panginoon. Dahil alam niya tayo nasa lupa pa. Ang kaaway nandyan. Kaya ang panalangin niya, Sama, ingatan mo sila. Praise the Lord. Sila na mga ibinigay mo sa akin. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, gaya ni Pedro, ganito rin ang panalangin ng Panginoon sa atin. Amen. Praise the Lord. Kaya alam nyo kung bakit yung mga pagsubok na pagtagumpayan nyo, hindi dahil malakas tayo. Tunay. Dahil si Jesus ang unang-unang nanalangin Praise para the sa Lord. atin. Salamat po, Praise the Panginoon. Lord. Kaya magpasalamat pala tayo. Praise the Lord. Dahil ipinapanalangin tayo ni Jesus. Amen. Glory. Hallelujah. Yung alam mo na ipanalangin ka ni Jesus. Purihin ang Oh, di ba? Panginoon. Yung alam mo na ipinanalangin ka ni Jesus, ibig sabihin, mahal na mahal ka niya. Amen. Thank you, Lord. Ayaw niya na mawala ka sa kanyang kamay. Ayaw niya na ikaw ay mapahamak. Kaya ngayon, magpuri lahat ng mga Yeah. kaibigan. Thank you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. That is because Jesus is praying for all of us. Praise the Lord. Glory to God. To Praise the God Lord. be the glory. And this is what we need to do too. Siyempre, hindi lang ito one-way relationship. Tunay. Di ba mga kapatid? Kaya tignan nyo, araw-araw, mayroon tayong morning devotion. Praise the Praise the Lord. Lord. Last week, parang halos the whole week, hindi nawawala ang brethren sa Praise prayers. the Lord. Di po ba? Kaya simula nung Monday, hanggang kanina, laging nariyan, panalangin para sa mga Praise magkakapatid. the Lord. Amen. We must always pray for each other, Amen. again and again, because the enemy is trying to sift us on a daily basis. Tonight. On a daily basis. God. But we thank the Lord Praise the for, Lord. aside from Jesus, the church is there Amen. to pray for us Lord. too. Thank you, Thank you, brethren. Lord. Thank you, To God brethren. be the glory. Praise God.
Kaya mga kapatid, nakakatuwa kapag yung halimbawa, yung kapatid, tagal mo na din nakikita. Tapos bigla mong makikita. Pati ikaw talaga, lumalakas ka eh. Lumalakas ka talaga. Eh bakit? Sabi nga ni Jesus kay Pedro, ikaw Pedro, kapag ikay pinalakas, palakasin mo sila. Kaya yung kapatid na matagal na hindi nadadalo, kapag yan nakadalo, ibig sabihin, pinalakas ni Jesus. At yung pagpapalakas na nag-akay sa kanya para siya muling makadalo, kalakasan sa mga nakakakita sa kanya. Kalakasan. Kalakasan ito sa atin kapag makita natin ang isang kapatid na nanghina pero nanumbalik. Praise the Lord! Alam niyo mga kapatid, tayong lahat nakakaranas ng ganyan. Maging ang inyong lingkod. Nagpapasalamat lang talaga tayo sa Panginoon. Dahil sa panahon na tayo nanghina, ipinanumbalik tayo ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Lahat tayo nakakaranas niyan. Walang tunay na alagad ang hindi nakaranas niyan. Amen. Tayo lahat. Kaya wag tayong kainin ng bulong ng kaaway na hanggang dito na lang. Jesus' name. Huwag papasok sa isip natin. Dapat ang maging isip natin, kung ang kapatid ko nooy nanghina, ngayon ay pinalakas, gawin mo rin sa akin ito, Panginoon. Amen. Dapat sabihin natin sa sarili natin, darating din ang panahon, makakapanumbalik ako sa Panginoon. Praise God. Praise God. Kailangan lang talaga natin magnasa. Tunay. Dapat may pagnanasa at huwag tayong bibitaw. Kaya ang panalangin mahalaga. Amen. Amen. Ano pa ang sabi dito, mga kapatid? We must be watchful and prayerful. Saan tayo maging watchful? Sabi sa Proverbs 18:21, gusto kong gamitin halimbawa ito. Sabi sa NLT, Proverbs 18:21. Yan. The tongue can bring death or life. Tunay. Those who love to talk will reap the consequences. Tunay. Sabi sa ibang salin, ang ating dila, maaari itong magdala sa atin ng buhay o kamatayan. Kaya itong dila na ito, kailangan nating ingatan sa pagsasalita. Amen. Sapagkat aanihin natin anuman ang magiging bunga nito. Tunay. Halimbawa, ang iyong laging sinasabi sa iyong mga labi, hindi ako lalago sa pananampalataya. Hindi ako magtatagumpay sa pananampalataya. Hindi ako mababago. Mananatili akong ganito. Kahit anong gawin ko, hindi ako makaiwas sa mga kasalanan, sa mga doso. Kapag ano ang sinasabi ng ating dila, yan ang magdadala sa iyo. Sa buhay o sa kamatayan. Pero ang laging bukang bibig mo, Happy Rapture! Praise the Lord. Praise the Happy Lord! Rapture! Amen. Praise O God. kaya, Praise the Lord. Lord, come quickly, Lord! Lord. O mga kapatid, kapag yan ang laging bukang bibig mo, magkakaroon ng katunayan yan. Tunay. Because that is your mindset. Right? Amen. Yun yung nakikita mong plano sa buhay mo eh. Yun yung nakikita mong kahihinatnan mo. Kaya kung gusto mo, palakasin ka ng Panginoon, yan dapat ang mamutawi sa iyong mga labi. Kung gusto mo makaranas ng happy rapture, Amen. yan ang dapat laging mamutawi sa iyong labi. Hindi puro mga, hanggang dito na lang ako. Nako, itong pananampalatayang ito, ang daming perwisyong gawa sa akin. Huwag ganun. Dahil kung ano ang sinasalita ng ating dila, siya rin ang magiging tayo. Tunay. Tunay yan.
O limbawa, sabi ng labi mo, dahil yun ang nilalaman ng puso mo. Kasi kung anong sinasalita mo, yun ang laman ng puso. Tunay. Ngayon, kung ang laman ng puso mo, gusto ko pa lalong lumalim sa pagkakilala sa Panginoon, Praise the Lord. gusto ko pa lalong higit na magtapat sa paglilingkod, gusto kong maging kagamit-gamit sa iglesia, makikita mo yan kung yan lalakipan mo ng gawa. Tunay. Kaya mga kapatid, we will watch what we say. Truly. Amen? Huwag lalabas sa ating mga labi ang mga salitang pagpuro Sasalakayin ka ng o anumang mga bagay because when you give the enemy an inch, Truly. kapag binigyan mo ng advantage, kahit maliit lang ang diablo, you know what? Because the devil cannot read your thoughts. Tunay. He bases on what you say. Tunay. That's right. Hindi niya mababasa yung laman ng isip mo, yung laman ng puso mo. Pero naririnig niya kung ano ang sinasalita mo. Kaya ang tao nahuhuli sa kanyang sariling salita. Tunay yan. Kaya ang isang mananampalataya, kapag ang sinasalita mo ay mga salita na hindi makapagpapalakas sa iyo, yan, dinig na dinig ng kaaway. O syempre, narinig niya ang laman ng puso mo dahil sinalita mo pa. Eh ngayon, alam na niya ang plano niya. Tignan mo si Job. Di ba anong sabi niya kay Jesus? Kunin mo lahat sa kanya, itatakwil ka niya. Yan ang sabi ng asawa niya eh. Sinulsulan siya ng diablo eh. Eh hindi niya nabasa. The enemy wasn't able to read the thoughts of Job. Kaya nga, di ba, kahit anong nangyari kay Job, nagtagumpay siya. Amen. Praise the Lord. Kasi yung mga lumabas sa bibig ni Job, puro, hubad ako lumabas sa aking ina, hubad akong babalik sa Panginoon. Praise the Lord. Puro pananampalataya ang binigkas ng kanyang labi. Kaya mga kapatid, we must watch what we say. Amen. Because what we say is what we think. And what we think is what comes from the heart. Truly. Amen, mga kapatid. In short, we must watch our hearts. Amen. Kailangan nating bantayan ang ating mga puso. Ngayon, mga kapatid, ano ba? How can we be watchful and prayerful? Do not lie to the Holy Spirit. Lately, I was reading and meditating about blasphemy. Blasphemy. Ano ang Tagalog ng blasphemy? Pamumusong. Spirit. Ang pamumusong, walang kapatawaran yan. Tunay. Di bali na i-reject mo si Jesus, mapapatawad ka pa. Kung humingi ka ng kapatawaran at magsisi ka, magbago ka. Pero yung magkasala ka sa banal na Espiritu, walang kapatawaran yan. O, paano mo masasabi? Paano ba ang pagkakasala sa banal na Espiritu? Yung alam mo na banal na Espiritu ang gumagawa, pero hindi mo pinaniniwalaan. Tunay. Yung alam mo na ang banal na Espiritu ay may mga kaloob at yung mga kaloob na yun ay hindi mo pinaniniwalaan. Tunay. Yung gawa ng banal na Espiritu sa buhay mo. Amen? Kapag di mo yan pinaniniwalaan, yan ay pamumusong. At ang pamumusong ay walang kapatawaran. God gave an emphasis when it comes to the authority of the Holy Spirit, when it comes to blasphemy. That's why we should not lie to the Holy Spirit. Look what happened to Ananias and Sapphira. Tunay. Sabi dito sa aklat ng mga gawa, in the book of Acts chapter 5 verse 4. Ano ang nangyari sa kanila?
Nagsinungaling sila sa banal na espiritu. Hindi ba't ikaw ang may-ari ng lupang iyon bago mo ibinenta? At nang maibenta na, hindi ba't nasa iyo ang pagpapasya kung ano ang gagawin mo sa pera? Bakit mo pa nagawa ang ganito? Nagsinungaling ka hindi lang sa tao, kundi lalong-lalo na sa Diyos. Sino ang Diyos na tinutukoy dito? Sabi sa ADB, mga kapatid, basahin natin ito sa talatang 4 ng ADB. Yan. Ituloy natin sa verse 5. Ano sabi sa verse 5? At nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito'y, nahandusay at nalagot ang hininga at sinidlan ng malaking takot ang lahat ng nakarinig nito. Kung itataas natin ang pagbasa, anong sabi ni Pedro sa kanya? Mga kapatid, datapot sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo? Amen? Amen. Kaya ang lapastanganin, ang banal na Espiritu'y walang kapatawaran. At upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa, ay anong nangyari sa kanya? Ngayon din makikita mo, yung magdadala ng katawan mo. Di ba? Nalagutan ng hininga si Ananias eh. O nanginig tuloy si Sapphira. Nginig siya, di niya alam, susunod siya sa asawa niya. Sabi niya, yung nagdala sa katawan ng asawa mo, siya rin magdadala sa katawan mo. Kaya silang dalawa, nalagutan ng hininga. Bakit? Nagsinungaling sa Espiritu Santo. Since we have the Vicar of Christ, we have the Holy Spirit that helps us, teaches us, advocates for us, teaches us to do the will of God, comforts us. Amen? Yan ang kahalili ni Kristo, ang banal na Espiritu. Dapat pala, we must work alongside the Holy Spirit. Amen. We must give importance to the Holy Spirit. Amen. Kaya, when we do things in our lives, we must think first, is this the will of God? Amen. Will Jesus permit this? Is this against the Holy Spirit? Amen? Mga kapatid, that way, we will be able to watch. Amen. Amen? Mag-iingat tayo kung anong magiging mga pasya natin sa buhay. We will be watchful and prayerful. Kaya mga kapatid, we must pray in the events of sifting. Why? Because it says here in Luke chapter 21 verse 36, sabi sa Amplified Version, but keep alert at all times, be attentive and ready. Amen. Praying that you may have the strength and ability to be found worthy and to escape all these things that are going to take place and to stand in the presence of the Son of Man at His coming. Amen. Sa pagbabalik ng ating Panginoon, hindi tayo makakatayo sa harapan ng Panginoon maliban na kung tayo'y manatiling magbuyat at manalangin. Kaya mga kapatid, itong panalangin ito ang ating magiging sandata upang tayo makaiwas sa mga bagay na mga mangyayari, para tayo makaiwas sa anumang mga patibong ni Satanas kapag tayo sinasala. E paano kapag hiningi ka ni Satanas sa Panginoon? Hindi ka nanalangin. E paano kung pinili ng Panginoon na hindi ka ipanalangin? Naku, sabi kasi sa Matthew 7:21-23, hindi naman lahat ng mga nananalangin ay makakapasok sa langit. Tunay.
hindi pala sapat na tayo lang ay nananalangin. Tunay. Pero dun sa panalangin natin, dapat gumaganap tayo ng kalooban ng Diyos. Amen. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng ating Amang nasa langit, ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Amen. Tunay. Sabi sa 22, marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghukom, Panginoon, hindi ba't sa ngalan niyo ay nagpahayag kami ng inyong salita, nagpalayas ng masasamang espiritu, at gumawa ng maraming himala? Kaya ang sino mang nakikinig, sabi sa 23, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Hallelujah. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Kaya nagkakaroon pala ng kabuluhan ang ating panalangin para tayo makaiwas sa mga bagay na darating kung ating sinusunod ang kalooban ng Ama. Amen. Doon kakikilalanin ng Panginoon. Tunay. Diba sabi sa 21, kung sino ang sumusunod sa kalooban. Tunay. Panalangin na may pagsunod. Ito pala ang dapat nating gawin, mga kapatid, sa panahon na tayo ay sinasala. Kaya siguro nagtataka kayo, kailan ba matatapos ng morning devotion na ito? Nakuha ng nagsara ng Skype. Tingnan nyo ang Skype, sabi ko, itong diablo talaga na ito, gusto talagang patayin ang prayer life ng mga believers. Hallelujah. 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 Tingnan nyo pati ang Skype, sinasara ng kaaway. Tunay. Oh? Siguro kung maririnig lang natin si Jesus, siguro ang kanyang sasabihin, mag-physical devotion na kasi kayo. Praise the Lord. Minsan yan din naiisip ko talaga eh. Maybe this is a call for physical devotion already. Amen, mga kapatid. Praise the Lord. Oh. Praise the Lord. Kaya, sa biyaya naman ng Panginoon, patuloy pa rin ang online devotion. Praise Praise the God. Lord. Eh, Glory paano to kung God. wala ng morning devotion? Nako, nakahilera na tayo. Phone pots. Nakapila tayo sa listahan ni Satanas. Hallelujah. Hallelujah. Nagsasalain at hindi magtatagumpay. Pero salamat, simula pa ng maitatagang iglesia, during the first church, hindi natigil ang panalangin. Praise the Lord. Amen. Mayroong puhunan tayong panalangin. Amen. Simula pa ng maitatag ang iglesia ng ating Panginoon. Praise Puri ng God. Diba? Nang siya'y magkatawang tao, puro panalangin. Yan nga, yung sa John 17:21. Wala pa man tayo sa fourth watch, ipinapanalangin na tayo ng Panginoon. Amen. Hanggang ngayon. Thanks God. Praise the O kaya Lord. mga kapatid, huwag tayong mawawala sa morning devotion. Amen? Amen. O mga kapatid, mahirap. Amen. Kapag, nako, ang kaaway talaga. Nako, in Jesus' name. Jesus' name. Lumayo ka, Diablo. Wala kang karapatan sa aming buhay. Rebuke. Mga kapatid. Kaya, we must always be prepared. Every day. Every day. We must watch and we must be prayerful because on a daily basis, we are being sifted. Amen. All the more we can rest upon our Lord Jesus Christ. Truly. Praise the Lord. Because it is Him. It is Him who is doing the first intercession Amen. for us. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. To God be all the glory. Kaya ngayon, mga kapatid, yan po ang salita ng Diyos. Praise the Lord. Tayo manalangin, ang maraming Diyos. Praise the Lord. Maraming salamat po